Alright, so dahil napag-aralan na natin sa Boolean Algebra yung pagsisimplify ng ating mga logic expression at nakapag-drawing na rin tayo, so ito naman ang ating pag-aralan. Kung paano kunin yung kanyang mga canonical forms ng sum of min terms and product of max terms. Alright, so meron tayo ditong truth table. Magbigay tayo ng isang expression. Meron na tayong inputs A, B, and C. And nakalatag na rin yung kanyang combinations. So, lagyan na lang natin ng mga numbers yan. So, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, let's say we have an expression of y is equal to A plus B, C. So, ano yung magiging output natin? So, kapag meron tayong A na output, ibig sabihin, yung lahat ng A na 1 ay meron tayong output niyan. Regardless ng B and C natin, basta yung ating A ay available na 1 siya, so lalagyan natin ng 1 dito. Ngayon, kung ito ay A bar, or meron tayong prime dun sa ating A, so 0 naman ang ating gagamitin. Alright? So, since wala namang overbar or prime yung ating A, so lagyan natin ng 1 ay yung 1. Alright? And then, ito namang BC, kapag meron tayong dalawang 1 na nakatapat sa ating B and C inputs, say halimbawa itong number 3 natin, B and C are parehas 1. So, dapat parehas hindi pwedeng 1, 0, 0, 1. Dapat parehas 1, 1. And then, itong number 7, parehas 1, 1 din. So, parehas yan. Lalagyan natin ng output na 1. And the rest are 0. Alright? So, ibig sabihin, yan po yung ating magiging outputs ng ating y is equal to A plus BC. So, ito na po yung magiging outputs natin. So, kapag isusulat natin yung min terms niya, pag isusulat natin yung min terms, ay kailangan natin ng products. So, lahat yan merong products. A, B, and C. Lahat A, B, C. Alright? Kaya lang, magkakatulad-tulad yan kapag puro A, B, C, So, ang gagawin natin ay yung lahat ng may 0 sa inputs ay lalagyan natin ng overbar. Kasi halimbawa itong A, B, and C na to, pare-parehas itong 0, 0, 0, 0. So, lahat ito may overbar. Halimbawa itong number 6, 1, 1, 0. Alin lang ang may overbar? Yung silang. Okay? So, lagyan natin ng overbar ito. 0, 0, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. So, yan po. And then, alin ang meron tayong output lang. So, yun lang ang ating isusulat. Okay? Yun lang ating pag-aadin-adin. Okay? Pagsasama-samahin. So, ito lang yung may 1. So, therefore, yan yung ating pagsasama-samahin. So, meron tayong output. Ayaw nang sumulat. Y is equal to not A, B, C plus A, not B, not C plus A, not B, C plus A, B, not C plus A, B, C. Alright? So, ito na po yung tinatawag nating canonical form. Okay? Canonical form. Ano naman yung tinatawag nating summation of min terms? Summation of min terms. Pag sinabing summation of min terms, ay mas madali.
So, ang isinusulat na lang natin dito ay small letter m, then sub 0, m sub 1, m sub 2, m sub 3, m sub 4, m sub 5, m sub 6, and m sub 7. So, we can say that y is equal to summation of ano yung ating isa-summation? M of 3 to M of 7. M of 3, M of 4, M of 5, and M of 6, M of 7. Alright? So, yan naman yung summation of minterms natin. Ano naman yung sinasabing sum of product? Or yung ating SOP. Okay? So, itong mga to, ay sum of product din yan. Sum of product din yan. Sum of product, ano yung standard form na sinasabi natin? Ano? Standard form. Standard form naman ang ating hanapin. So, kapag sinabi natin standard form, so ito na po yun. Ano? Ito na po yung standard form natin. Y is equal to A plus B plus C. A plus B plus C. So, in minimal number of literals or minimum number of literals. Pero, in summation form pa rin siya of product. Okay? So, paano ko naman to i-convert sa product of sum? Halimbawa, gusto ko siyang i-convert sa product of sum. Paano ko siya i-convert sa product of sum? So, para ma-convert ko yan sa product of sum, yung y is equal to a plus b, c, ay pwede kong isulat na a plus b distribute through or times a plus c. So, ito naman yung product of sum natin. Alright? Yan na yung product of sum. And then, anong gagawin natin dyan ngayon? So, meron na tayong product of sum. Alright? So, kapag may product of sum na tayo, pwede na natin siyang isulat into our product of max terms. Okay? So, paano naman natin siya isusulat sa product of max term? So, y is equal to, so ang output natin ay y is equal to a plus bc, or in max term, y is equal to a plus b times a plus c. Okay? So, ano nga yung output natin kanina? Ano nga yung output natin kanina? Ang merong output natin ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito lang ang ating may output kanina, di ba? And then, ito ay 0, 0, 0. So, kapag sinasabi nating product of max term ay, syempre, product of max term ay di, pag sinabing max term or product of sum, ay di summation tayo, no? A plus B plus C, 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 A plus B plus, plus C. So, lahat sila plus naman, ano. And then, i-multiply natin silang lahat. Ngayon, pagka ganyan na po, ano ang gagawin natin? So, pare-pareha sila. So, dapat meron pa rin magkakaroon tayo ng overbar. Kung kanina nagkaroon tayo ng overbar ay sa 0, dito magkaka-overbar naman tayo ay dun sa 1. Okay? So, ibig sabihin, ito ang may overbar dito. Ito, 3,
4, 5, 6, and 7. So, yan naman yung may overbar. Okay? Tapos, dito, ang pinagsasama-sama naman natin, instead na yung ating output ay 1, ang ating kinukuha yung output ay 0 kapag product of max term. So, ito yung ating kukunin. Ano? So, yan po yung ating isusulat. So, ito yung ating merong output. So, y is equal to a plus b plus c times a plus b plus not c times a plus not b plus c. Alright? So, yan po yung ating magiging sagot. So, ito na po yung ating sinasabi na product of max term. Okay? Product of sum in canonical form. Canonical form. So, ito na po yun. Pag sinabi naman nating product of max term, so, y is equal to capital letter M. So, pi. Capital letter M. Ano naman yung pagsasama-samay natin? Ito ay M sub 0, M sub 1, M sub 1. Capital letters, ano? Ayan. So, M sub O, M sub 1, and M sub 2. So, yan naman yung product of max term. Ano naman yung product of sum na sinasabi natin? Pero, in standard form. Ito kanina, canonical form. Ngayon naman, ito yung kanina, canonical form. Ito naman, product of sum, standard form. So, ito na yun, ano. Kinonvert na nga natin kanina, ano. Ito na nga po yun, ano. A plus B times A plus C. Ayan na nga po yun, ano. So, sulat na natin. Y is equal to A plus B times A plus C. So, yan na yung product of sum, standard form. Alright? So, yan po lahat-lahat yung ating sinasabing canonical forms ng ating Boolean algebra. So, pati yung max term, pati yung standard form, ay nakuha na rin natin. Ano? Okay? So, thank you so much.